Ayan, so welcome. Ayan. Blessed evening mga kapatid. Ayan, thank you for tuning in mga kapatid. Ayan, isa lang pong pagpalang gabi sa bawat isa. So iba po ang ating time slot ngayon. Wednesday na tayo mga kapatid. No? By the way, the Lord is good. No? Tayo nag-a-adjust ng tamang oras no? Kung saan mas maganda. Natin mailalagay yung ating ministry program po. Kung saan mas marami po tayong mamiministerian po online at even dito po sa TikTok, no? Sabi nga, ginagamit natin lahat ng platform for the glory of God. Tama ba? Again, welcome po sa Jesus Christ, the King of Grace Church at sa aming ministry program, ang Breaking Boundaries. Ito po ay virtual Bible study every Wednesday na po, 8 p.m. Live sa aming FB page at live din po sa aking TikTok account. Ayan. So, kung di po kayo naka-follow, please do follow mga kapatid. At marami po tayong mga content dyan, inspirational and motivational encouragement, no? Siyempre, through the word of His grace. Ayan. So actually, ang purpose at goal ng ating virtual Bible study is really to understand and rediscover the kingdom of God, no? And siyempre, through the lens of His grace. Yan. So aming church po, we are founded and really grace-driven. Grace condition church, and marami mga term, no? Pero we are established in the grace of God, and we are having that, sabi nga, rediscovery of the kingdom of God. And yun naman po talaga mga kapatid, it's not about religion, it's not about denomination mga kapatid, but it's all about mga kapatid, the kingdom of God, no? Jesus Christ came here on earth not to start a movement or a religion, but really to again reintroduce, no, the kingdom of God to us and give us back, no, the Holy Spirit, and that is the kingdom of God, no, in our lives today. Ayan. So blessed evening mga kapatid. Excited na ba kayo sa ating sharing time, no? Ayan. But anyway, thank you sa ating director for tonight, no, si Dian, nandiyan sa ating nag-assist sa atin. So thank you sa ating media team. Thank you for always assisting, no, ang ating virtual Bible study. Ayan. So salamat mga kapatid. Again, please do share our link mga kapatid. Pas marami po tayong bibigyan ng pagkakataon na makakapinig sila, no. Mashare ng salita ng Panginoon sa gabing ito. So you can repost it sa TikTok, you can repost it, or even you can follow. No, pag hindi po kayo naka-follow sa akin, I'll appreciate it if you'll follow and support ang aming account po. Ayan. So maraming salamat. So before we move on mga kapatid, tayo muna yung manalangin. So bago tayo mag-shout out dito sa Facebook, tayo muna po ay manalangin, and let's go and continue. Sabi nga, acknowledge, no, the presence of God this evening sa ating gagawing pag-aaral ng salita ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat again sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Lord, ikaw ang nakakalam ng aming kalalagayan, ang laman ng aming puso, ang aming kinaharap sa mga oras ito. Again, we come to you, as you have said in your word, that 2 or 3 gathered in your name, you are with us. Di man kami magkakasama physically, but we are one in spirit, Panginoon. Saan man kaming dako ng mundo, ano man ang aming ginagawa, patuloy kang kumilos sa amin, Panginoon. So maraming nangyayari sa aming paligid, but for this evening, we ask that you will guide our study, Lord God, at wala kaming ibang panalangin dinidesire, kundi mas makilala ka ng higit, Panginoon. Lord, maraming salamat sa privilege that you have given us to come to your presence, receive from you this very moment. Precious Holy Spirit, open our hearts and our minds to your word. Again, we thank you for your grace, and we are grateful for your love, Lord God. Lord, maraming salamat. Again, we dedicate this time to you, Abba, in the name of our King, our Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, we say, Amen. Ayan, so maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating sharing time. At ito po ang ating ginagawa ngayon sa ating virtual Bible study. So yung ating pong mensahe nung Sunday ay aking ituturo ng Thursday para mas himayin natin, no? Kasi different ang preaching sa teaching. So you will see the difference, no? Sabi nga, ang preaching is more on declaration of truth, no? On good things. But teaching is different. Siyempre, mas more detailed, and we can go deep, really deep, no? Sa gustong sabihin ng Panginoon. And again,
I believe that this word is very relevant, no, for us this moment. Ang title po ng ating sharing time is The Table is Ready. Oh, sarap naman nun, ano? Handa na ang hapagkainan. Ha? Kaya ang invitation ng Panginoon, no, ni Daddy God, come, sit, and follow. Ayan, praise the Lord. So maraming salamat mga kapatid. Marami po nga pumapasok dito sa TikTok. So stay lang po kayo until the end. So yan po, no, sabi ko nga, no, kung naalala nyo mga kapatid, if I can give a short story. Di ba tayo naman, pare-pareho tayo mga kapatid, nung tayo ay, mga bata pa naman tayo. Di ba? Mga bata pa naman tayo. Pero pag tayo ay sinasabihan, no? Pag narinig na natin, pag sinabi ni nanay o ni tatay, oh, alin na, kakain na. Oh, ayan. Okay, nakahain na. Di ba, excited tayo pumunta sa pagkainan, no? Siyempre, kakain na. Napakasarap nung tayong mga bata pa, no? Naglalaro lang tayo, tapos hinintay lang natin kung anong ulam, di ba? Then we will have that, yung joy of eating together as a family. Napakasarap nun, ano? Ang maganda doon, mga kapatid, sing with God, no? Kaya nga ginamit niya yung typology o yung illustration ng kainan, no? Speaks of this invitation for us, no? Really that whatever is happening around us, no? Laging nakahanda, mga kapatid, ang hapagkainan ni tatay for us to have that fellowship, no? Like ko sinasabi, and for us to receive from God more, much more, even in times of troubles, even in times of difficulties, mga kapatid, expect that you will receive more from the Lord this very moment. Ayan ang maganda. Okay? So ating verse for this evening, Psalms 23 verse 5. Maybe some of you are really acquainted na sa verse, sa chapter na to, ang Psalms 23. One of the famous, if not the famous chapter, no, sa Bible is Psalms 23. It speaks of the relationship of the shepherd and the sheep, no? Yan ang revelation ng Panginoon kay David. Okay? Pero punta tayo sa verse 5. Let's focus tayo sa verse 5 kung saan, kapatid, naniniwala ko na timely, no, yung message nito, kung saan maraming nangyayari sa paligid. Maybe you are facing even a personal struggle, mga kapatid. Pero let this verse, mga kapatid, give you encouragement and even hope, no, to expect more from God, no, in our lives. Again, so Psalm 23 verse 5. Let me read if you have your Bible there. You can follow me, no. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sabi niya, and you anoint my head with oil, my cup overflows. May the Lord bless His word. Sabi ko nga, very powerful ang anong verse na to. If you can see yung Psalms 23, no, kung titingnan natin yung overview ng verse na yan, yung mga 3 verses, no, prior, no, makikita mo yung yung pag-shift, no, how David present God. Sa verse 1 hanggang verse 2 and verse 3, God is parang nasa third person siya. Kasi parang dinidescribe niya, tinetestify niya ang Diyos. Sabi niya, the Lord is my shepherd. Okay? So meron siyang kausap. Sabi niya, I shall not want. He, diba, leads me, He guides me, laging ganon, no? Pero nag-shift siya when comes dun sa verse 4, kung saan sinabi ng Panginoon, no, even though I walk, no, to the valley of the shadow of death, sabi niya, I will fear no evil. Sabi niya, diba, nagbago bigla. Sabi niya, why? Because sabi niya, you are with me. Di ba nagbago? Nag-shift eh. From third person, naging second person. Kaya bilang kinausap niya na ang Panginoon. Bagay, nung unang mga verses is parang he's giving a testimony about God. Pero nung nagkaroon na ng trouble, valley, shadow of death, naging second person, nakausap niya na ang Panginoon. So may sinasabi ang Panginoon, mga kapatid, when it comes to this verse, no, pag may maraming nangyayari sa paligid natin, hindi lang natin i-declare about God, but let us talk to God, di ba? Pag kausapin natin ang Panginoon, and let's have yung intimate fellowship with the Lord. Kaya nga, actually, ang full context ng Psalms 23, you can see God really inviting us to come and sit in His table. Tama ba? So sige, himay-himayin natin yan, mga kapatid, at tingnan natin kung patuloy, no, yung lalim at yung yaman, no, ng verse nito.
Okay? So tingnan natin yung ano no, yung word na diyan. Una, tingnan natin yung katotohanan, yung sinasabi na meron tayong kaaway. Actually sa verse is plural nga ang ginamit. Hindi lang enemy but enemies ang sabi ni David. And I believe on this time David's really facing maraming maraming obstruction at maraming mga kontrabida ng panahon ni David, no? Kaya nasabi niya to, no? Marami siyang kontrabida sa buhay. Siguro we can relate to David. maraming kontrabida sa buhay natin, mga kapatid. Pero let's study, no? Dapat makita natin number one na meron talagang mga may oposisyon na nakalagay dito sa buhay. Ibig sabihin, you have to see life in a different perspective. Actually, you can say that God has designed life, no, in this manner, na meron talagang opposition na naka-ready. Ibig sabihin, sa story ng buhay natin, nilagay talaga ng Diyos na we will have opposition. We will face trials. We will experience struggles. Kasama yan sa buhay. At nilagay ng Diyos yan, dinesign yan, and hindi against us, but really for us, if we have that right perspective when it comes to seeing life in the perspective of God. Diba? So tingnan natin, mga kapatid. Actually, if you will study again, yung word na enemies. Sa Hebrew is original, mga kapatid. Ang ginamit niya dyan is yung word na sarar. Okay? Sarar. Okay? Actually, it sounds like asar. Di ba asar? Sarar. Asar. Totoo naman. Pag marami kang kaaway, nakakaasar. Di ba? So, ibig sabihin, ang trabaho ng mga kaaway na niasarin tayo, di ba? Parang ganun yung connotation ng word. But let me give you really yung meaning niya. Sa English meaning, nung sarar, sinabi ko nga, if you can see, is the word to bind, okay? Be narrow, be in distress, tsaka to press hard. See? So, ibig sabihin, lahat to talagang against, in the sense, no? Parang talagang, tawag ito, weapon against us. In the sense, no? Yung word na enemies. Kasi yun ang kanyang meaning, no? For you to be bound, sabi niya dyan, to be narrow, and to be in distress, and to press hard. But let me explain yung mga meaning nito, mga kapatid. Actually, if you can see yung different meaning ng enemies, is really nakafocus sa areas of our lives, no? If you can see. Actually, the word na to bind, ang focus on, mga kapatid, is to bind you in the level of your life. Ibig sabihin, kaya may mga enemies na nakalagay, gusto kang hadlangan, okay? Para hindi ka pumunta sa next level of your life. Kaya nga actually, if you have a right perspective of what is happening in your life, pag maraming opposition nangyayari, yun talaga yung time that you are in the brink of your breakthrough. Pag maraming nangyayaring opposition. Kasi ayaw ka nilang pumunta sa next level So the enemy, or your enemies in the sense, mga kapatid, will do everything for you to stay on that level. Tama ba? Kasi alam naman niya that you will go on that level Kasi it's already prepared by God. Sabi nga, He has prepared a table before you and me. So therefore, when it comes to God, pupunta ka dun sa level na yon. Tama ba? You will go on that higher dimension of your life. So ang gagawin ng kaaway is really, mga kapatid, to keep you there. Sometimes nga, ang gagawin pa mga kapatid, kasi yung word na bind, ipipigilan ka Tama ba? Itatali ka in the sense no? Para kang pipigilan to go higher. Yan yung mga enemies, no? Ano pa? Yung word na narrow, mga kapatid, nakafocus naman yan sa ating mindset. Di ba? Pag mayroong mga kaaway, may mga nangyayari sa paligid mo, sometimes yung mindset mo, nagiging makitid, nagiging maliit. Tama ba? Sometimes, actually, nakikita mo ba, sobrang lumiliit yung pananaw mo, mas nakikita mo na mas malaki yung kalaban o yung nasa harap mong pagsubok rather than God, that is greater than anything, di ba? Than anyone. Tama ba? So yun ang ginagawa nung sarar. Okay? Really to keep your mind to be narrow so that you can never comprehend, mga kapatid, and see in your mind yung mga great things na nilagay at hinanda ng Diyos. I say amen. Tama ba? Ano pa? Yung word na distress or to be in distress is really focused on our emotion. Tama ba? So if you can see lahat ng yung kaaway, lahat ng aspeto ng ating buhay,
talagang tinitira, no? In the sense, okay? Now, sabi ko nga kaya nga mahalaga na narinig natin to at pinapaliwanag ko naman sa mahusay. Kasi I believe naman, at this very moment, lahat naman tayo may kinaharap eh. Lahat naman tayo merong facing some struggles in our lives. Tama ba? Pero the good thing, mga kapatid, sa gabing ito, God is encouraging you and I. God is telling you that whatever you are facing right now, you have to see that God has prepared a table before us. Tama ba? At in the presence of that enemy. Ibig sabihin, your enemies can never stop God from blessing you and from promoting you. In the name of our King, I say amen. I say amen. Tama ba? I say amen. Kaya nga napakahalaga natin makita yon. Tama ba? Yung word na to press hard, ang focus naman yan is our will. Baka nga naman umayaw tayo. Di ba? Parang gano'n, no? Malapit ka na sa finish line, umayaw ka pa, ayoko na, napagod na ako, balik na lang ako. Yung mindset na yan, it's very dangerous yan. Yung ganyang mindset is yung quitting mindset. At part yan ng victim's mentality. You see, life is against you. It's always against you. Whatever is happening around you, it's always against you. So, ang tawag niyan, victim mentality. Laging tinitingnan mo ang sarili mo as a victim of life. But kaya nga, napakahalaga for us really to have the revelation of God and the kingdom of God and the grace of God. Kasi when you discover and really, mapatid, grow in the knowledge of God, you will change your mind. God will renew your mind. And God will reveal to you that you are not a victim of life. You are not a victim of life. Actually, we are victors of this life in Christ. Mananagumpay tayo. More than conqueror. That's who you are. That's who I am. I say amen. Kaya whatever we are facing right now, it can be in you are feeling distressed, mga kapatid, and life as if pressing you hard, mga kapatid, but always remember, it can never break you. Life can press you hard, but it can never break you. Do you know why? Kasi in the sense, you and I, we are unbreakable. We are unbreakable. Why? Because God is in us. God is with us, and we are in Christ. I say amen. Glory to God. So therefore, mga kapatid, we have to see everything that is happening around us in a right perspective. Tama ba? Actually, the pressure na nararanasan mo ngayon is not really against you, but really for you. That pressure that you're experiencing right now is for your growth. Diba? Ang tawag nga natin yan, for spiritual muscle. I say amen. Tama ba? Before, nag-gym din si Pastor siya, mahirap talaga mag-gym mabigat yan Pero ang resulta niyan, you will have a strong muscle and you will have a strong body. That is the result of it. And same with life. Kaya tayo pinapadaan ng Panginoon. Tama ba? At hindi niya inaalis. Kaya sabi niya, in the presence of your enemies, God has prepared a table. Diba? Hindi inalis yung kaaway, mga kapatid. Ganun katindi ang Diyos. Iba mag-isip ang Panginoon. O mamaya, I will explain it why. Bakit hindi inaalis ng Panginoon yung kaaway. But actually, mga kapatid, if you will see a different or higher and deeper perspective of this verse, yung mga sinabi ko, mga ano lang yan mga cohorts na yan. Di ba? We have an enemy. We have to face that, kapatid, the truth that we have an enemy. At based on the word of God, our enemy, kapatid, is not against flesh and blood. Hindi tao ang ating kalaban. Tama ba? Although ginagamit niya mga tao para asarin tayo. Tama ba? Have you experienced it? Yes. No? May mga ginagamit ang kaaway para tayo hadlangan, para tayo, 'di ba, moralize, 'di ba? I-discourage, 'di ba? To put us down. Ginagamit ng kaaway. Pero you have to see that hindi sila talagang kaaway mo. It's the spirit behind that person. That is our enemy. And based on the word of God, this enemy, walang iba, it's the devil. Tama ba? May kaaway tayo Ito ang good news. Although we have an enemy, but that enemy is a defeated foe. Talo na. Oh, I say amen. Grabe.
Tama ba? Talo na eh. Kaya we have to see na kung ano mang yung pinagdadaanan natin, we have to see na panalo na tayo dito. Tama ba? Now, tingin ka sa akin mga kapatid, may pakikibaka ka sa buhay. Do you agree? Yes. Meron tayong pakikibaka. But we have to see mga kapatid, you don't have to fight for it. You don't have to fight. Why? Meron nang nakibaka para sa atin. Meron nang lumaban para sa atin. Kasi, amen. Sumigaw na nga siya. It is finished. Tetelestai. Nagbayad na siya sa krus ng Kalbaryo. Tama ba? Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, we have to see the cross in a perspective of what? Of our victory. Christ's victory is our victory. Tama ba? I say amen. Kaya ang pwede lang gawin ng kaaway sa atin, ng devil, mga kapatid, sa buhay na to, is to harass us. Actually, if you can see, mga kapatid, ang deeper sa pang-meaning ng sarar is vexer, harasser. It speaks of a person, and that is Satan. Ang kaaway, mga kapatid. Nandiyan siya para i-harass tayo. I-annoy tayo. Ano bang ibig sabihin ng vex? Di ba? Vex is to annoy, to prostrate us. Yan lang pwedeng gawin ng kaaway sa atin. Kasi panalo na tayo eh. Kaya nga ang tanong, mga kapatid, ang encouragement ng Diyos sa'yo, mga kapatid, magpapa-apekto ka ba? I say amen. Diba? Panalo na eh. Oh, I say amen. Tama ba? Now, kaya ganito, very important for us to have a right perspective of life. Kasi ganito yan eh. Whatever is happening to you or to you in your life now, whatever it is, it can be in health, relational, finances, whatever problem that you are facing right now, you can name it. Nandiyan sila. Tama ba? Pero God is telling you, you have to decide in this moment. Ano yun? Nahahayaan mo ba, mga kapatid, na whatever is happening for you to stay in this level, hahayaan mo ba? O you will let, mga kapatid, the truth na lahat ng nangyayari sa paligid mo, mga kapatid, is to help you to go higher in a new dimension of your life. Oh, I see. Diba? Minsan sabi natin, bagyo ng buhay. Yan ang mga term natin, tama ba? Meron tayong term, bagyo ng buhay. Ibig sabihin, tinding pagsubok niyan. Tama ba? Pero alam mo ba, good thing. Good thing yon. If you are facing a storm of life this very moment, and we are all facing, believe me, tama ba? Lahat tayo nararamdaman yung storm ng economy. Tama ba? When it comes to our economics, diba? Ang taas-taas lahat, di ba? O nararamdaman natin yan eh. Pwede yan, a storm of life. Pero you have to see the truth. Sabi ng Bible, you are an eagle, I am an eagle. So kung agila ka at agila ako, storm is really for us. Let us use, mga kapatid, the force of that storm so that we can fly higher. We can go higher in a new dimension of our lives. I say amen. Tama ba? Oh, sarap naman nun. Kaya it's all about perspective eh. Kaya nakita mo, hindi inalis ng Diyos yung kaaway. Ganito yung mga kapatid, di ba? Pag meron tayong kinaharap, sometimes ang prayer natin, Lord, pwede mo bang alisin to? Di ba? Itong nararanasan ko, pwede mo bang alisin to? Itong mahad lang. Naalala ko si Paul. Si Pablo, yung thorn in the flesh niya. Pinagpray niya yun sa Panginoon. Pwede ba alisin itong thorn in the flesh ko? Pero hindi nalis ng Panginoon eh. Why? Sabi niya kasi, in our weakness, grace is there, sufficient for us. Tama ba? Ibig sabihin, the enemy will keep us, mga kapatid, in check that we need God in this life. Tama, na kailangan natin ang Diyos sa buhay na to. Oh, I say amen. Tama ba? Kaya nga, hindi inaalis yung kaaway eh. Actually, ang purpose din no, so that we can see the greater glory of God in our situation. Ulitin ko God will never take away our enemies eh. But God will bless you in the midst, in the presence of your enemies. Why? So that we can see, mga kapatid, the greater glory and experience the greater power of God in our lives. Tama ba? Ang maganda, hindi lang ikaw, pati yung mga tao sa paligid mo will be a witness how God have moved in your life. For example, mga kapatid, alala nating storya ng tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Alam natin yan sa Book of Daniel.
Di ba itinapon sila sa pugon? Kasi hindi nga sila sasamba sa rebulto na ginawa ng hari, ano? Sabi ng tatlo, hindi kami sasamba. Ililigtas kami na God is able to save us, sabi ng tatlo. But even if, at kung hindi man, ang ganda ng word even if hindi kami ligtas, hindi pa rin isasamba. Grabing pananampalataya naman yan. Tama ba? Ay, kahit hindi kami, parang ganito, Lord, pagalingin mo ako. Tama ba? Ngayon, kung hindi mo man ako papagalingin, still, you are my God. Ikaw pa rin ang Diyos. Ganun yun tama ba? Pero tingnan mo yung kwento. Pinatay ba yung apoy? Diba? Pinatay ba yung apoy? Nung itatapon yung silang tatlo, pinatay ba ng Diyos yung apoy? Hindi nga Actually, sa sobrang init nun, pati yung nagtapon sa kanila, namatay Mainit yung apoy. You can see, mga kapatid, the fiery furnace of life, no? Nung mga nararanasan natin, no? Ang apoy ng pagsubok, napakalakas. Yes. Hindi papatay ng Diyos yung apoy. Hindi. Anong ginawa ng Diyos? Sinamahan sila sa gitna ng apoy. Yung tatlo naging apat. The fourth man is there and speaks of the presence of God, the Lord in our lives. Ibig sabihin, kung meron tayong kinaharap, mga kapatid, ang focus natin, hindi kung mainit yung apoy. Ang focus natin, sino yung kasama natin sa gitna ng apoy? Ang good news, mga kapatid, nangako siya. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Makinig ka sa akin, mga kapatid. Anong pinagdadaanan mo? Anong pinagdadaanan mo? Ang good news, mga kapatid, kahit gaano kalakas pa ang pinagdadaanan mo, ang importante, sinong kasama mo na humaharap dyan. Good news, mga kapatid, ang Panginoon ang nandyan. I say amen. Ulitin ko nga, I say amen. Tama ba? At ito maganda, mga kapatid, nangyari. Because the Lord is with them. Mga kapatid, naglakad nga sila sa apoy. Ang sabi ito, Papa, hindi na gano'n na, huy, ang init. Hindi gano'n. Read your Bible. Naglalakad sila. Ibig sabihin, what is walking? Walking is a picture of a person that is restful in his journey. Ibig sabihin, kahit malakas ang apoy, but you are restful. Just walking in this life. Why? You know, the Lord is with me. I know I will go through this fire of life. I say, amen, the Lord is with me. Hindi ko kailangan magmadali. This fire will never overwhelm me. The Lord is with me. I say, amen. Tama ba? Based on the word of God, ito nangyari, mga kapatid. Ano nangyari, mga kapatid? Sabi doon, lumabas sila sa pugon. Hindi nangamoy usok. Oh, I see. Mga kapatid, ang dami mo ng pinagdaanan. Tama? Ako, ang dami ng pinagdaanan. Pero kung titingnan ka ng ibang tao ngayon, hindi ka nangamoy usok. Parang wala kang pinagdaanan Why? Because the Lord is with you when you are facing the trouble. Oh, I see. Amen. And actually, you came out stronger, wiser, and can I say the word, more blessed nung pumasok ka, tinapong ka sa apoy. That's the blessing of the presence of God in our lives. Yun yung hapagkainan na sinasabi ng Panginoon, na even in the midst of trials, in the midst of our need right now, maybe you have a need financially. Tama ba? But let me tell you that the one who created everything, the one who owns everything is in your life today. Anong kinakatakot mo na wala kang pambili? Nagmay-may-ari ng langit at lupa, tatay mo. Hindi niya tayo pababayaan. I say amen. Hindi niya tayo iiwan. Sabi ko nga nung Sunday, ang revelation sa akin ng Panginoon, nagmamahal na lahat. Nagmamahal yung gasolina, nagmamahal yung bilihin, nagmamahal yung pamasahe. Pero sabi sa akin ng Panginoon, okay lang anak. Bakit? Ang totoo, siya naman ang tunay na mas nagmamahal. Oh, I say amen. Tama? Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. And even mga kapatid, I'm expecting more from God this very moment. Kasi there's something about the economy of God, the economy of the kingdom of God, that God will bless His people in the midst of crisis. In the midst of famine, God will bless us more.
Tama ba? Why? So that His glory will be seen. Para makilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba naalala nyo sa gospel? If you can see sa gospel, mga kapatid, you will be amazed eh. Kasi may bulag na pagkagaling ng Panginoon. Tama ba? Nag-usap yung mga disciple. No, ba't kaya siya sinilang na bulag? Eh, in their culture, pag sinilang kang bulag, dalawa lang ibig sabihin yan. It's either nagkasala yung mga magulang mo o nagkasala ka. Ganun lang yan. Kasi they see it as a curse, okay? Pero ang sabi ni Jesus Christ, walang pagkakasala. Daw sabi ni Lord. Kaya siya sinilang na bulag, ano daw? So that the glory of God will be revealed to you today. Ano daw? Ano daw? Kung tutusin, kawawa yung sinilang na bulag yun eh. Naging beggar nga eh. Pero sabi ng Panginoon, may plano ang Diyos eh. Kasi on that moment, God will reveal His power to that man. I rest my case, mga kapatid. Again, God is telling you and I na whatever situation, mga kapatid, na nasaan ka ngayon, and sometimes maybe ang feeling mo, you are at the lowest point of your life, or you are at the dead end. But when it comes to God, there's no such thing as lowest point. There's no such thing as dead end. God will make a way. Oh, I say amen. I say amen. Tama? God can depart the sea so that you can go through. Tama? I say amen. Oh, grabe. God will make a way. Yun ang usong dati, no? Don Moen eh. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Thank you, Nora. He will make a way. God will make a way. Diba? Very powerful song, mga kapatid. And God is really encouraging you and I. Alam ko, marami sa atin nag-i-struggle. And sometimes maybe we have question in our hearts, no? Anong nangyayari? Ano bang mangyayari? Lalo sa Pilipinas, mga kapatid. If you can listen to me, mga kapatid. Alam mo ba? I can feel in my spirit, really, that ang ating bansa is on the brink of our breakthrough. Maniwala ka. I say amen. Hindi papayag ang Diyos na hindi mangyari ang plano niya sa Pilipinas. And when it comes to God, the Philippines, yung Pilipinas, meron yan, mga kapatid, prophetic prophetic na nilagay ang Panginoon kung saan God will use this country to reveal His glory. Tama? Prophetic destiny ng Philippines. I believe in that, mga kapatid. Since nung naka-attend ako ng, 1998, naka-attend ako ng isang seminar, and nag-discuss yung isang guest speaker doon about the prophetic destiny of our country. Uy, nagbago ang pananaw ko. Salamat, Pilipino ako. And lahat na nangyayari ito, yung mga korupsyon, pinapakita lang sa atin ng Panginoon na hindi tayo mahirap eh. Hindi mahirap ang Pilipinas, mga kapatid. Marami lang corrupt sa gobyerno. Hindi tayo mahirap. Pero itong good news, mga kapatid. Kaya pinapakita ng Diyos yan kasi lilinisin niya yan. The moment God will reveal something, ibig sabihin time's up na. Kaya niya ina-expose yan eh. Sinasabi ng Panginoon, it's time now for this country to rise up. I say amen. At naniniwala ko doon, tatanggalin ng Panginoon. Hindi ka makakatago sa Diyos, maniwala ka. Kaya ako hindi ako na-stress, mga corrupt dyan. Si Lord, makakatakas ka ba sa Diyos? Can you escape God? God can see everything. I say amen. Dalawa lang pwedeng gawin ng Diyos sa'yo eh. Pinakita sa akin ng Panginoon yan. It's either alisin ka sa pwesto or iuwi ka na. Ganun lang ang Diyos. Hindi ayaw mo magsisi. O umuwi ka. Ayaw magsisi. Tatanggalin ka sa pwesto. O, dalawa lang yan. Pero mangyayari yung plano niya sa bansa natin. Believe me when I say, mga kapatid. And that's, I know it, mga kapatid. Even in the midst of this crisis, mamamangha tayo sa turnaround ng Diyos.
Sabi nga, and I believe on that, mga kapatid, that the Philippines will be, mga kapatid, a tiger economy. Ang dami nating natural resources. Ang yaman ng Pilipinas. At I believe ang pinaka-yaman ng Pilipinas, hindi lang natural resources, but human resources. Yung mga Pilipino talaga ang yaman ng Pilipinas. Ikaw at ako. Maraming nilagay ang Diyos sa atin. O, sabi ko nga, ibig yung word na Pilipino. Pili, lipi, Pino. Ibig sabihin, ay a chosen, refined race. Yan ka, yan ako, Pilipino. Kaya marami tayong pinagdaanan nirefine tayo ng Diyos Bakit? We have a prophetic destiny. God will use us to bless the nations. I say amen. Ako naniniwala ako, meron naman tayong langis Hindi lang pa natin nakukuha. Hindi ba kayo natutuwa? Ako natutuwa ako Bakit? Ngayon, nahihirapan tayo. Pero pag nakuha natin yung langis natin, hindi pa natin nakukuha yung langis natin. Yung Saudi, paubos na langis nila. Ang Qatar, paubos na langis nila. Ang Dubai, paubos na ang langis nila. Kaya nga nagtuturism na sila yung Pilipinas, di pa natin nakukuha. Sige, mag-isip kayo mga kapatid. With one word, with the Lord, we can take that oil up and magkakaroon ng turnaround. I say amen. Tamang leader lang hinihintay ko mga kapatid, sabi ng Panginoon. God will raise up a right leader, a righteous leader, na may puso sa tao mga kapatid. And I'm praying for that. Ako, pinapanalangin ko. At naniniwala ko, makikita ko yung mga kapatid. I say amen. With one, everything will turn around. I say amen. Di na tayo mga problema sa langis. Maniwala ka sa akin. Napakayaman ng Pilipinas. Especially tayong mga Pilipino. Tayo totoong yaman ng Pilipinas, ang mga Pilipino. I say amen. Saan ka nakakita? Diba? Only in the Philippines yun. Binaha na mga kapatid. Pero pag may camera, di ba? Hello! Di ba? Binaha yun, mga kapatid. Pero hello! Resilient Inherent sa isang Pilipino ang resiliency. That's who we are. That's mga pinagdaanan natin. We are a refined race ng Panginoon. Tama ba? I see. Tuloy natin mga kapatid. The Lord is good. Now, this table na nilagay ng Panginoon sa atin based on Psalms 23 verse 5 is a complete table. Okay? A prepared table and a complete table. Ibig sabihin, hindi tayo nag-struggle to prepare that table. It is God who prepared for us. Saan ka nakakita? Hari na mga hari. Pero siya ang naghain para sa atin. What a king. What a father we have. I say amen. Tama ba? Napaka-bait naman ng tatay natin sa langit, mga kapatid, no? Kung bakit ganun yung tatay natin. Sobrang bait naman, no? Ibig sabihin, yung word na yan, mga kapatid, actually, the table is an invitation ng Panginoon for us to rest in our victory in Christ, ang ating katagumpayan. Ba? Okay, next slide tayo, slide 5. Sabi niya dyan, this is a prepared table by God. Siya ang naghanda. At kumpleto. Kaya parang ganito, pag sinabi kasi nating word na prepared, yung slide 6 na tayo, no? Direct slide 6 tayo, no? Yung word na before me there, gusto kong focusan yan Yung word na before me, sa original Hebrew, ang ibig sabihin yan, from before time. Ibig sabihin, hindi ka pa namang problema. Yung tugon sa problema mo, naka-ready na. Yun ang implication ng before me. Nauna yung provision ng Diyos bago ka pa dumating sa sitwasyon na yun. Ulitin ko nga. Bago ka pa mong problema sa problema mo, yung sagot sa problema mo, nakahanda na. Sige mga kapatid. Alam ng Diyos lahat Parang ganito. Alam naman ng Diyos magkakasakit ka. Ba? Pero ganito, bago ka pa magkasakit, yung kagalingan mo nakahanda. I say amen. Glory to God. I say amen. Kaya meron ko pang pinapanalangin, nakahanda. Prepared before time. That's the heart of God. Ang tawag natin yan, God's caring heart. Pag sinabi He cares for us, is God is anticipating and He knows our need. Tama ba? He knows our need. Ang maganda, hindi lang niya alam, but He's willing to meet and to provide for that need. Kaya prepared everything.
Oh, I say amen. Glory to God. I say amen. Oh, eto ba mga kapatid? Next slide tayo. Ito gusto ko ito mga kapatid. Ni-research ko yung word na table sa Psalms 23 verse 5. And I was amazed mga kapatid noon pa nung aking itong na-research. Ang original word ng table sa 23 verse 5 is the word shulkan. Shulkan sa Hebrew and sounds like sultan. Di ba? Bakit? Kasi ang ibig sabihin niyan, a king's table. Ano daw? Ang hinandang hapagkainan ng Diyos, hindi simpleng hapagkainan, hindi simpleng kainan, but a royal table He has prepared for you and for me. Alam mo bakit? Kasi yung table, mga kapatid, it will reveal first the identity of the host. Siyempre, ang naghanda, hari. Siyempre, ang ihahanda niyan, royal feast. Tama? Okay. Pangalawa, it reveals the identity of the guest. Oo, ulitin ka nga. Kaya royal stable yun eh. Kaya king's table kasi ang makakain, anak ng hari at mga hari. It's feast of the king and his kings. Ang Psalms 23 verse 5. The feast of the king and his kings. I hope you get the revelation, mga kapatid. So God is encouraging you and I. Now whatever is your situation ngayon, hindi ka mahirap. Can I say this? Hindi ka kawawa. Yun ang importante. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, hindi ka kawawa. Hindi. Alisin mo yan, galing yan sa kaaway. Yung pity feeling, kawawa naman ako. Anong kawawa? Anak ka ng hari, kawawa. Paano ka naging kawawa? Panalo ka. Sa lahat naman ng panalo, ikaw yung kawawa. Ang kawawa yung talo. Ulitin ko nga. Paano ka naging kawawa? Panalo ka nga sa buhay na to, sinabi ng Panginoon. I say amen. Tama ba? And we have to face the truth and live the truth in our lives. Now, whatever we are facing right now, you're facing it, mga kapatid, not to get your victory. No. You're facing it from your victory. You're enforcing your victory. Panalo na ako sa katatayuan ito. Thank you, Lord. Ako'y magaling na. Salamat, Panginoon. Ako'y malakas na. Ganito, makinig ka sa akin, mga kapatid. If you really believe that you are strong and healed, therefore, you have to see yourself doing the things that you are doing before. I rest my case. I hope you get that, mga kapatid. Ha? Kung naniniwala ka that you are healed, naniniwala ka that you are rich, that God will bless you financially, so therefore, you have to see it your mind that you are really harvesting finances and God is using you to bless others. Sige nga, ituloy natin. Next slide. Ito yan, mga kapatid eh. Sabi niya, God has anointed your head with oil. Verse on the verse. Ngayon, marami ako narinig na na explanation. Totoo naman yun, di ba? When it comes to shepherdship. Yung mga tupa daw, syempre, pag may mga irritation, nilalagyan ng oil, gumagaling, tama naman. Kasi oil speaks of healing. I believe on that. But we have to connect it sa context. The context is eating. Feasting. Table kasi. Tama. So what I did, I researched, mga kapatid, sa Jewish culture and Middle Eastern culture. Ganito pala yon. Meron silang culture na pag may special guest, okay, binibigyan nila ng special oil. Lahat ng guest na darating. Bakit? Una, para, syempre, nagbiyahe yun. Diba? Mainit sa kanya na. Yung oil kasi will protect their skin from the heat of the sun. Galing, ano? So, yung oil na binibigay ng Panginoon is protection for this life. Correct. Isa pa, yung oil doon so that you will know that you are a special guest. Diba? Pag VIP ka, meron kang special perfume. Lalagyan mo yun either in your head or in your feet, on your feet, no? And yung bango na yun, mga kapatid, kakalat yun. Kahit saan ka nagpupunta, syempre, kainan yan. And people will know VIP yun. Bakit? Mabango eh. Di ba? Iba yung bango niya eh. I say, pare-pareho naman kayo may oil. Pero siya may perfume. You get the point? Oh, I say, man, I hope you get that. Ibig sabihin, in this
table, mga kapatid, everybody has a reserved seat and everybody is special on the table. Oh, I see. Oh, I see. You and I, we are special. Kaya sabi niya, I will anoint your head with oil for you to know that you are special. You have a reserved seat? Yes. But you have to see that seat is for a special person in the heart of God and speaks of you and I. Oh, glory to God. Ano pa daw? Actually, yung amoy kasi niyan, it will dictate the atmosphere nung kainan. Itong revelation sa akin ng Panginoon. Ibig sabihin, you and I, as an oil from God, ibig sabihin, we have the capacity to change the atmosphere ng environment kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Ulitin ko nga. God has anointed you and I to change atmosphere. Ibig sabihin, kung ang lugar parang mabigat, negative, you're there, change the atmosphere. We have the capacity. Para lahat malungkot, pero dumating ka, you change the atmosphere. That's the oil of God in our lives. Sa kumpanya mo, nung dumating ka, nagbago yung atmosphere because you have it. I say amen. Tama ba? Kaya nga sa aking meditation, mga kapatid, listen to me, mga kapatid, sa church, no? Atmosphere changer tayo eh. Sa Diyos kasi importante yung atmosphere. Kasi yung atmosphere speaks of the condition of the place. That is the presence of God evident in a place. Kaya nagbago yung atmosphere. Kasi nga dala-dala mo yung kaharian at presensya ng Diyos sa buhay mo. We are glory carriers. Oh, I say amen. Glory carriers. Wherever you go, you carry the glory of God here in this body. And you have to release it wherever you go. Sa workplace mo, sa bahay mo. I say amen. Release that glory. Let Christ live through us. Oh, I say amen. Amen ba, mga kapatid? O sige. O nasasarap yung ating kwentuhan. Last point. Sabi niya, your cup overflow. We want overflow, sabi ko nga ng Sunday. Pero the key to overflow is to come and sit on His table. It's not going and striving for more, but coming and sitting and having a time for the King. That's the key to overflow. Hallelujah. Amen. Ang sabi niya, mga kapatid, in this season, God doesn't want you to have enough. He wants you to have more than enough. This is the season for much more. Supernatural increase, supernatural expansion, enlargement. Yun yung season meron tayo ngayon, mga kapatid. Believe me when I say. Baka magulat ka. Kung kailan tumaas ng gasolina, nakabili ka ng lupa. I say amen. Nakapagpatayo ka ng bahay. Nakabukas ka ng negosyo. Kung kailan may problema ang ekonomiya. Oh, I say amen. Tama ba? Sabi niya dito, yung overflow daw, ang purpose ng Diyos so that we can bless others. No? And sinasabi ko, actually, the blessing of the table, hindi lang yung handa yung naghanda, ang totoong pagpapala ng hapagkainan. Ulitin ko ang totoong pagpapala ng hapagkainan, hindi yung hinanda, yung naghanda. Yung hari ng mga hari. Kasi yung table na yan is a table for communion. God wants to open His heart to you and I. Sa Jewish culture, ang kainan is a time of fellowship. Kaya nga in our church, if you can see, once a month, we have that family day. Sa Sunday, family day natin. Kaya I encourage everybody, you participate. Kasi it's a time of fellowship. The King is with us whenever we do it. And the King is encouraging us to have fellowship with Him and with our brethren. Tama ba? Kaya si Jesus Christ, pag in-invite mo ng kainan si Jesus Christ, hindi siya maghihindi. Kasi
Common sa kanila yun, pag in-invite ka ng kainan, ibig sabihin, I want to have a relationship with you. Kaya ako, natuto ako dun, mga kapatid. Dati tumatanggi ako eh. Pag ini-invite ako, Pastor, dito ka na mag-lunch. Nahihiya ako, so tumatanggi ako eh, di ba? Nung nalaman ko, ang ibig sabihin pala, they're opening their lives to me. Opportunity for me to have relationship. Hindi ako tatanggi. Kasi subukan niyo ako ngayon. Invite niyo ako ng kainan. Di ba? Hindi ako tatanggi, di ba? The Lord is good, di ba? Amen. O Revelation 3:20. Kaya sabi ni Jesus Christ, Revelation 3:20, let me read. Sabi niya, I stand at the door. And sabi niya, here I am stand at the door and knocking. Sabi niya, if anyone hears my voice and open the door, I will come in, eat with that person, and they with me. Oh, I see. Ganda, no? Ibig sabihin sa mga nangyayari sa paligid, mga kapatid, if yung nangyayari sa paligid na hindi maganda, ang susi is not to focus on the things that are happening outside. Ang focus is the person inside. And that is God, the Spirit of Christ in us, to have fellowship with Him. And that is the Holy Spirit. He wants to dine with us, the Spirit of Christ. He wants to reveal to you who you are and who He is in us. Tama ba? And as we fellowship with Him, we will get more light in the sense, in this dark time. Our light will be, sabi nga, the Gentiles will draw in the brightness of our rising. Oh, I see. Amen. So therefore, mga kapatid, God wants intimacy. Baka masyado tayo nabibisi sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Spend time with the Lord. Hindi mo kailangan be religious. Anytime you ano ginagawa mo, you just focus. He's always with us. I say amen. Enjoy our intimacy with God. You don't have to work for it. You have it. We are in His core. I say amen. We are God's beloved. Our part is to enjoy the relationship we have in Him. Now, let me finish with this. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan natin, sabi ng Panginoon, I will never take away the enemy. Parang ganito, hayaan ng Diyos ma-witness ng kaaway kung paano kanya pagpapalain. I say amen. Tama ba? Tandaan mo si Jesus Christ, namatay, tama. Pero 3 araw lang siya namatay. Nabuhay na muli. Anong point ko? Whatever you are facing right now, may timeline yan. Magbabago ang lahat at magre-resurrect. I say amen. Everything will change and will change for the better and for the glory of God. Tama? Okay. Praise the Lord. So, salamat mga kapatid. If you have been blessed by this content or by this Bible study, please do comment and share. And patuloy tayong lumago sa Panginoon. No? At hayaan natin ang Panginoon, patuloy tayong igabayan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ano man ang ating kinaharap ngayon, hayaan natin, patuloy tayong lumago sa Panginoon. So let us pray. Hayaan mo manalangin tayo mga kapatid at patuloy tayong lumapit sa Panginoon. So let us pray. Hallelujah. Father God, we are grateful and thankful for this moment you have given us. So I pray sa aking mga kapatid. I am praying for you. Let the Lord bless you this very moment. And whatever is in your heart today, just give it to the Lord. Have a release from the Lord this very moment. Let the Spirit of God open up your heart and give you rest, give you peace, a sound mind, His Spirit this very moment. And also I speak and declare wholeness to your life in the name of Jesus Christ. Let your life be filled with His love, with His peace. And let the King be the King of your life today. Lord, we say that you are our King, our Lord, our Savior. Kaya mo patuloy kang kumilos sa amin. Salamat sa kagalingan o ng aming mga karamdaman. Pagpapala sa aming pamilya, maraming salamat. At ang ito, binabalik namin. Lord, i-bless mo patuloy ang aming pamilya,
lahat ng nandito ngayong pagpalain. Lord, maraming salamat. As we close, Lord God, we dedicate everything to you, Father. In the name of our King, our Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, we say, Amen. Ayan, so maraming salamat, mga kapatid. Salamat sa lahat na nakatune in, mga kapatid. Sa TikTok, we have 221 overview real time. Salamat sa mga nagstay, mga kapatid. And please do share. If di pa kayo naka-follow, please do follow my account. Help me to push, no? Para mas marami pa tayong mashiran. At even dito sa Facebook, mga kapatid, salamat sa inyong time. And see you this coming Sunday. Family Day, mga kapatid. Okay, see you on Sunday. Exactly 10 a.m. dito sa Teo and Yanas. We will start our worship. And live also in our page, no? So please do be with us kung hindi nyo kaya pumunta sa aming church. So join us through online. Ayan, so maraming salamat, mga kapatid. So happy birthday sa lahat na nag-birthday. And happy anniversary sa lahat na may anniversary. Ayan. So patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Tama, mga kapatid. So, ayan. So always remember, mga kapatid, whatever we are facing right now, mga kapatid, always remember that the Lord is good. We are blessed.